Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Meron na naman tayong bigyan ngayon ng reaksyon. Ito'y pahayag ni Senator Trillanes tungkol sa isang construction company ng ama ni Bongo. Sino nga bang nagbigay ng napakalaking bilyones na halaga ng proyekto sa ama ni Bongo? Well, dito malalaman natin sa ibinunyag ni Senator Trillanes. Narito ang video atin panoorin. Pag-uusapan natin ang pagnanakaw ni Duterte at Bongo sa kaban ng bayan. Ito ay maliwanag na patong-patong na kaso ng plunder na umaabot sa 6.6 billion pesos. Noong 2018 ay naglabas ang PCIJ at Rappler ng report na nakakuha ng government contracts amounting to billions of pesos ang mga construction companies ng tatay at half-brother ni Bongo. Ayan, so tatay pala at half-brother, ibig sabihin dalawang construction company. Sa tatay ni Bongo, bakit nga ba si Bongo nagkaroon ng tatay na milyonaryo? Alalay nga lang yan ni Digong noon eh. Sabi nga nung hitman ni Digong na itong si Bongo ang tagabili sa kanila ng Banana Q. Utusan lang to ni Digong noon eh. Tapos ang tatay ay merong biglang nagkaroon ng construction company. Napakayaman, di ba? Kasi kung meron kang construction company, meron kang mga heavy equipment. Katulad ng mga dump truck, bulldozer, backhoe, at payloaders at iba pa. Hindi galing sa mayamang pamilya si Bongo eh. Noon nga, si Las Cañas pala, nagsabi si Las Cañas na iyang si Bongo noon, nung binata pa yan, ay parang adopted yan ni Digong. Kaya nga hindi mayaman sila Bongo na pinanggalingan. Kasi parang adopted na ni Digong eh. Binata pa, nagtrabaho na yan kay Digong. At inuutosan lang yan ni Digong, tagabili ng Banana Q, ng mga snacks ng yung kay Las Cañas na team na mga hitman at tinatawag na Duterte Death Squad. Yun yung binansag ngayon na DDS. Kaya masamang yung DDS eh. Masamang acronym yan, kaya wag gamitin yan. Mabuti pa sabihin na kami, ano ba sa Tagalog ang green? Maka-green kami, maka-green. Ganyan, wag yung DDS. Kaya ito, nakapagtataka no? Ama at kapatid ba yun? Kapatid ni Bongo ay meron ng construction company. Kailan lang, di ba? Siguro nung pag-upo ni Digong ay nagkaroon kagad ng construction company, which is ghost project pa rin yan. Kaya ito ay pinalabas ko ngayon na video para ma-relate ito sa mga ghost project na napakalaking budget, bilyones, pero walang nakikita. Sa Davao daw to eh, pero mukhang hindi ata nakikita ang proyekto na ito. Ghost pa rin, mga kababayan. Balik tayo kay Trillanes. Lahat ng mga projects na to, take note, ay sa Davao region lang. Dahil dito, nagpasa ako ng Senate resolution para imbisigahan ito. Humingi ako ng mga dokumento sa DTI at COA para mapag-aralan kung totoong may mga anomalya sa mga transaksyong ito. Ito ang mga nakita ko. Base sa records ng DTI, ang CLTG Builders ay pagmamay-ari ni Mr. Desiderio Lim na tatay ni Bongo. By the way, ang CLTG ay initials din ng buong pangalan ni Bongo na Christopher Lawrence Tesoro Go. Ayan, so ibig sabihin, dami lang ang kanyang ama, di ba? Kailan ba nagiging milyonaryo ang ama ni Bongo? Kaya nga, diyan yan lumagi kay Digong eh, si Bongo. Kasi scholar yan ni Digong. Si Digong yata ang nagpaaral niyan eh. Kaya loyal talaga si Bongo kay Digong dahil nga maliit pa lang yan, binatilyo pa lang, nandiyan na sa tabi ni Digong yan, si Bongo. Kaya kung mayaman ito, bakit siya magpaalila kay Digong? Diba? Pag-upo ni Digong, biglang merong construction company. Yung kanyang ama, pero yung initial pala ay pangalan din pala ni Bongo, Christopher Lawrence Tesoro. Diba? Kaya kay Bongo pa rin yan na construction company. Ang dami na may-ari lang na dami ay itong kanyang ama. Ganon din yung sa kapatid niya, dalawa pala na construction firm, di ba? So lahat ng mga infrastructure sa Davao kapag
Davao government ang may hawak ng budget, ay siguradong sa kanila ibibigay. Di ba? Mga kababayan, ano sa tingin nyo? Utakan lang yan eh. Sabi ko na nga ba, sumasali si Digong sa mga ganyan. Na meron silang ginagamit na mga dummy company na yun din yung bali makakuha ng project. Bidding-bidding kunwari, pero yun pala, ang lalabas pa rin na makakuha ay yung kumpanya ng kanyang ama ni Bongo, which is dami lamang, which is ang company na yan, construction company na yan, ay kay Bongo pa rin. Dahil sa initial na Christopher Lawrence Tesoro, CLTG Builders. Ayan, huling-huli ni Trillanes eh. Okay, patuloy tayo. Alfredo Builders and Supply naman, ayon din sa DTI, ay pagmamayari ni Alfredo Amero Go. Siya ang half-brother naman ni Bongo. Base sa mga COA documents, nakakuha ng 125 projects ang CLTG mula March 25 hanggang May 2018 na umaabot sa 4.89 billion pesos ang halaga. Ayan, grabe. Imantakin nyo naman, ang dami-daming proyekto noon, 125 projects at ang halaga 4.89 billion pesos. Isa 125 project, kahit 25 lang doon ang gawin mo at 100 ang hindi, ay hindi na magrereklamo ang mga tao niyan kasi wala namang alam ang mga mamamayan sa Davao kung ilan yung project, di ba? Kaya sabihin yung 25, yun na yun. Yung 4.89 billion pesos. So sigurado ako, kalahati nito, diretso na sa mga bulsa nila eh. Karamihan talaga dyan, ghost project yan. Kasi nakokontrol nila eh. Sino ba namang magreklamo sa panahon ni Digong? Di ba mga kababayan? Kuha nyo, di ba? Okay, so patuloy tayo. Ito yung ano ni Trillanes talaga. Yung birada kay Digong, which is hindi makasagot dito si Digong. Dahil totoo naman na itong si Lawrence or Bongo ay ginamit lang din ni Digong. And then si Bongo ginamit din yung kanyang ama at yung kanyang half-brother as mga dami ng kumpanya. Pero ang talagang may-ari ay si Bongo at si Digong pa rin, mga kababayan. Yan yung kalakaran dyan. Kaya sa panahon ni Digong talaga, grabe ang nasasayang na pira. Hindi lang yung 7 billion na ano hindi, 54 billion yata ang sa COVID na budget. Kaya lahat-lahat ng nautang ni Digong sa kanyang administrasyon ay 7 trillion pesos sa hindi nakakaalam. Si Digong ay may pinakamalaking utang na lahat ng 6 na presidente sa Pilipinas kapag sumahin mo yung mga utang ng 5 presidente ay meron lamang utang na 7 trillion din. Pero si Digong, nag-iisa lang si Digong ay 7 trillion ang kanyang utang. Siya ang pinakamalaking utang na presidente na hindi niya binayaran. Hindi katulad kay PBBM, nagkakautang ng 3 million pero nabayaran na noong 2024 ang 1 trillion. Kaya kunti na lang ang utang ni PBBM, nasa 2 trillion na lang. Di ba mga kababayan? So, dito ang mga DDS kasi dito hindi makikinig eh. Unsubscribe ka agad sa channel ko ang mga DDS. Dapat kasi buksan ang iyong isip. Di ba? Para malaman ang katotohanan. Yung Diyos-Diyosan nyo, ang daming utang eh. Pinalubog ang Pilipinas. Bago iniwan, ay sinipsip ang dugo parang vampira, ubos ang dugo ng Pilipinas. At ngayon muling nabuhay dahil kay PBBM. Binuhay ni PBBM ang ekonomiya ng Pilipinas sa paraan na linisin at dapat wala nang magnanakaw sa gobyerno. Kaya by next year, kapag nakulong lahat itong mga involved sa DPWH flood project scam, flood control scam, kapag nakulong ang mga yan, ay medyo kukunti na lang ang mga magnanakaw, di ba? Kasi diyan talaga napunta sa DPWH ang pinakamalaking budget ng gobyerno. Dahil nga yan ay infrastructure, mga tulay, daan, kalsada, kanal, at mga dikes. Kaya sana mabawasan na itong mga magnanakaw na to. Sa kultura kasi ni Digong ay pinapalakas niya ang pagnanakaw ng mga ano niya, mga disipulo. Kaya ganito ang nangyari sa Pilipinas. Pinipirahan lang talaga ang Pilipinas parang mga linta na sinisipsip yung dugo ng kalabaw. Ang kalabaw ay ang Pilipinas at ang daming linta. Mga kampon
letter D, di ba? Okay, balik tayo kay Senator Trillanes. In 2017 alone, nakakuha ng 27 projects ang CLTG worth 3.2 billion pesos. Again, lahat ng projects na ito ay located sa Davao City or Davao Region lamang. Ang ilan sa pinakamalaking kontrata ng CLTG ay nagkakahalagang 251.7 million pesos, 208.8 million pesos, 187.9 million pesos, 182 million pesos, at 177 million pesos. Ito dapat puntahan ni PBBM to eh. Sigurado ako mayroong hindi ginawa dyan na project na nilagay sa inspection na accomplish na. Sigurado ako dyan, taga DPWH nga, nagnakaw yung sa Davao pa, mga tao doon na hindi nagrereklamo kasi takot kay Digong. Kaya sigurado sa 125 projects, yung pangalawa nasa 25 projects, sigurado ako doon kalahati lang ang ginawa o baka 1/4 nga lang. Kaya pala ganito kayaman si Digong at ang kanyang mga anak. Kaya pala gabi-gabi nasa bar si Pulong at gumagastos ng tag 200,000 bawat gabi kasi napakarami palang pera. Meron nga palang tayong ibubunyag din kay Pulong na budget niya sa flood control na bilyones din. Grabe. Kaya ang lalaki ng budget ng mga Duterte ng Davao noong kapanahon na ni Digong, Davao ang pinakamalaking budget sa budget appropriation, mga kababayan. At tingnan natin Davao binabaha pa rin. Yung mga highway sa Davao ay hindi naman yan panahon ni Digong. Yan ay national projects yan. So saan ang project ni Digong sa Davao? Yun ba yung malaking gymnasium ni Kibuloy sa Tamayong? Tamayong ba yun? Kasi may nag-compute niyan yung pinatayong arena ni Kibuloy ay hindi kaya yon ng income ng kanyang mga manlilimos. Yung mga tagalimos ni Digong sa daan ay hindi kayang mag-ipon ng 52 2 billion ba yon yung gastos niyang na yan, Coliseum. Hindi kaya. Kaya mayroong nagsabi, yung isang vlogger na Tukero ba yun? Mayroong nagsabi na kay Digong yan at pinagamit lang kay Kibuloy kasi kikita naman yan. Multipurpose na arena yan Pinakamalaki sa buong Pilipinas yan na arena. Mas malaki pa yan sa arena ng mga iglesia ni Cristo. Kaya magtataka tayo saan si Kibuloy galing ng pera kumuha. Kahit i-compute ay hindi kaya ang ganong kalaki na budget ng mga manlilimos niya. Di ba? Kaya galing kay Digong yan. Yang arena ni Digong, amingrat ni Kibuloy sa kanyang Prayer Mountain. Hindi akong nagsabi niya merong vlogger na si Tukero yata nagsabi niyan. Kaya naisip ko rin na pwede. Pwede kasi maraming ang pera si Digong Tapos pinalabas ni Digong na yung spider daw na motor ay bigay ni Kibuloy. Hindi, sa kanya talaga yun. At yung kay Kibuloy, siya ang nagbigay nun. At baka pati yung mga jet plane na yun. Sabi ni Digong, pinagamit daw sa kanya sa kanya din yun Di ba? Ano sa tingin niyo mga kababayan? Nakukuha natin, di ba, ang puzzle. Magkano lang naman ang kita ng nanglilimos sa daan. Tapos pinagawa mo na arena ay bilyon-bilyones. Meron ka pang jet plane, 2 helicopter. Hindi ang kaya ni Kibuloy. Pinalabas lang na si Kibuloy ang nag-donate niyan kay Digong para hindi ma-check si Digong. Mga kababayan. Okay, tapusin natin ang video courtesy ni Senator Trillanes. Ang Alfrego Builders naman, ayon sa COA, ay nakakuha ng 59 projects from June 2007 to July 2018, amounting to 1.74 billion pesos. Grabe. In 2018 alone, nakakuha ang Alfrego Builders ng 23 projects, amounting to 1.3 billion pesos. Bilyon na naman. At gaya ng CLTG, lahat ng projects ng Alfrego Builders ay located sa Davao City o Davao Region lamang. Ayan, so pwede nilang ibugos yan kasi Davao lang Pwede nilang gawing ghost project
Halimbawa, mayroong 50 ka projects, di ba? Yung ama ni Bongo, pwedeng 20 doon ang gawin, ang 30 ay ibulsa na. Automatic yan. Walang magreklamo sa Davao kasi nga Davao nandyan yung death squad. So matatakot yung mga tao magreklamo. Okay na sa kanila na may makita sila na ginawa, pero yun pala ay kalahati lang sa budget, 1/4 sa budget. Kaya pala yung account ni Digong ay bilyon-bilyon Merong 52 billion account si Digong sabi ni Trillanes. At yun ang kinakatakutan talaga ni VP Sara, na malantad sa kanyang impeachment. Kasi pwedeng buksan ng mga bangko yan kapag impeachment. Kaya ginagawa talaga ni Sara lahat na hindi siya ma-impeach, hindi matuloy ang impeachment, kasi lalabas yung dokumento ng bangko na meron nga silang 52 billion na nakadeposito. At meron pang ibang bangko na hindi alam ni Trillanes na dineposito itong si Digong. Kaya siguro marami pa rin ang loyalista ni Digong diyan sa Supreme Court. Baka may baka may sweldo, di ba? At diyan sa mga loyalista diyan sa Senado, nandiyan naman si Bato, di ba? Bongo ay talagang loyalist to the bone yan. Nandyan yung Cynthia Villar, mga medyo mild loyalist lang yan. Pero itong tatlo talaga, Robin Hood, Bato, Bongo, yan yung mga loyalista ni Digong, mga kababayan. So anong masabi nyo dito sa itong pinalabas ni Trillanes na mayroon palang dalawang construction na bogus at pinangalan lamang sa ama at kapatid ni Bongo, ngunit yun pala ay kay Bongo yan, at merong sharing with Digong. Kasi paano ibigay kay Bongo kung walang hudyat galing kay Digong na presidente noong 2018, 2021, di ba, mga kababayan? So paki-comment na lang sa ating comment section down below, at sa mga bago pa lamang, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.